Oh, mga kabunyog, mga kababayan, yang picture na yan ni yang picture na yan ni Joel Villanueva, kuha yan nung pag-attend niya doon sa nung January 5, doon sa sa preliminary investigation ng kanyang kaso sa Department of Justice. Kaya yan mga kabunyog, yan yung latest niyang picture ni itong ni Joel Villanueva. Pero kung titingnan nyo, napansin nyo, si Joel Villanueva, dahil nagbabasketball yan, kahit sa edad niya na yan, napaka niyan, mukha niyan. Pero ngayon, kung makikita mo ngayon sa mukha niya, mapapansin mong stress na stress, no? Kahit nakatawa yan, tingnan niyo yung buhok niya, namumuti. Tingnan niyo yung buhok niya. O, di ba? Kitang-kita mo na apektado siya ng stress diyan sa kanyang yung kaso niya na yan. Minamaliit niya yung kaso niya, sabi niya wala naman yung kaso na yan. Minamaliit niya. Ito yung sabi ni Joel Villanueva. Pag-attend niya doon sa preliminary investigation ng kaso niya. Nandito tayo para ipakita ang commitment natin sa due process. Yan yung sabi niya. Para ipakita daw ang commitment sa due process. Yan. Ng legal process. Despite the fact na ridiculous talaga yung complaint. Ang sinasabi niya, yung kaso niya daw, yung sinampa daw sa kanyang kaso, ay ridiculous. Paano niya masasabing ridiculous? Kumbaga ang sinasabi niya, napaka-imposible daw na paniwalaan. Paano niya nasabing napaka-imposibleng paniwalaan? Unang-una, ang pinakatestigo laban sa kanya si dating district engineer ng First District Engineering Office, si Henry Alcantara. Si Henry Alcantara, kaibigan niya, tao niya yan, tao nila yan. Taga doon din sa Bukawi, Bulacan. Ay ang mga Villanueva, baluarte nila yung Bukawi, Bulacan eh. Ang mayor doon, kapatid niya. Tapos si Alcantara, yung district engineer ng Bulacan, First Engineering District, ay taga doon sa Bukawi. Tapos ngayon, yun ang testigo laban sa kanya. Marami siyang mga pictures na kasama yun, mga video, text messages. Talagang yun, malinaw naman na tao niya yun eh. At yun ang nagsabi na nagdala siya ng 150 million doon sa rest house na pag-aari ni Villanueva, ang binigyan pa nga yung alias Peng. At yung si Bryce Hernandez, testigo rin laban sa kanya kay Joel Villanueva. Paano niya masasabing ridiculous yung complaint? Anyway, ito? Actually, mabigat ang mga mabigat ang mga ebidensya talaga, ang mga testigo itong kay Joel Villanueva, Jingo Estrada, si Bong Revilla, kahit si Chis Escudero, malakas ang ebidensya kay Chis Escudero. Kaya lang, mukhang ginagamit na ni Chis Escudero ang koneksyon kay Lisa Araneta eh. Pero itong sila Joel Villanueva, si Bong Revilla, Jinggoy, talagang yung mga testimonya ni Bernardo, mabigat. At saka yung testimonya ni Alcantara, ni Bryce Hernandez. Ang palusot lang ni Joel Villanueva, hindi niya naman daw alam yung projects na yun. Pero ang pinapatunayan doon, mayroon siyang mga text messages kay Bryce Alcantara, ay kay Henry Alcantara, humihingi siya ng 1.2 billion ang unang hiningi. Ang unang hiningi ni Joel Villanueva na halaga ng projects ay 1.2 billion. Sabi niya kay Alcantara, sabi sa boss mo, ang tinutukoy na boss, si Manuel Bunuan, sabi sa boss mo, bigyan ako ng 1.2 billion na projects. Ganun yung pagkakasabi.
Kaya lang, ang available lang daw na pondo na binigay, 600 million. 600 million. Ngayon, ang problema, yung 600 million na yon, ang gusto ni Joel Villanueva, multipurpose buildings yata yung gusto ni Joel Villanueva eh. 1.2 billion na multipurpose buildings. Kaya lang, ang sabi ni Secretary Bunuan ng DPWH, sabi doon kay sabi kay Alcantara, pakisabi kay boss mo, wala na tayong budget eh. Flood control na lang ang nandito. 600 million. Oh. Kaya, yung hiningi na 1.2 billion ni Joel Villanueva na para sa multipurpose, hindi na ibigay yun. Instead, ang ibinigay ay 600 million na flood control. Oh. In-implement doon din sa Bulacan, sa distrito ni Bryce Hernandez. Oh. Kaya ay ni Alcantara. Oh. Kaya ngayon dahil doon ang komisyon ni Joel Villanueva doon sa 600 million, 150 million. Binigay niya ni Alcantara doon kay Peng, yung tao ni Villanueva, doon sa rest house. Sa rest house ni Villanueva. Oh. Kaya paano naman sinasabi ni na ridiculous yung complaint? Marami siyang text messages kay Alcantara. Ano ang laman ng messages niya? Humihingi siya ng 1.2 billion. Sabi pa nga ni Joel Villanueva, wag niya akong anuhan, sabihan mo ang boss mo, majority floor leader ako. 'Di ba? Ganun yung conversation dun eh. Tapos nung hinahanap kung saan ba galing yung pera na 600 million, wala sa NEP. Wala sa NEP. Wala din sa insertions. Alam niyo kung saan galing. Sabi ni Ping Lacson, natuklasan na natin kung saan galing yung 600 million na yon na sinasabing projects ni Joel Villanueva. Alam niyo kung saan galing? Sa unprogrammed. Sa unprogrammed appropriations. Doon galing. Kaya kumbaga yan talagang mga unprogrammed appropriations na yan ang source ng corruption sa flood control eh. Oh. Ibig sabihin, kinuha yung 600 million doon sa unprogrammed appropriations. At inimplement na yan bilang flood control. Oh. Kaya may kickback si Joel Villanueva 150 million. At dinala yan ni Alcantara. Si Alcantara, tao ni Villanueva. Kaya paano niya masabi niyang ridiculous yung complaint? Pero alam niya yan na nagkukunwari lang yan na sasabihin niya ridiculous yung complaint. Pero stress na yan. Kita niyo naman sa mukha. Oh. Di ba? Kita niyo sa mukha? Kahit nakatawa, kita mo, namumuti na ang buhok, haggard looking. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog